Ayan, tumatawag si Daddy Park. Mag-i-intro sana ako. Ayan. Let's get back. Okay, ulitin natin yung intro. Ayan guys, heto na naman tayo sa pinamagatang post mo, babasahin ko. Ayan. Ayan, magkaano na naman tayo. Magkakaroon na naman tayo ng mga kuro-kuro dito sa ating mga babasahin. Ano? So yan, welcome to Mommy Park vlog. Thank you sa ating mga members. We are over 50k na. Nasa 51k na tayo. The more, the merrier. Ayan, maraming salamat po ha. Paalala pong muli, susunod lamang sa mga rules and regulations ng ating group at kayo ay malayang makakapag-post at malaya kayong tatanggapin sa ating grupo. Sa mga naghahanap po kay Rose Jam 11 sa ating admin, kapag po sila ay hindi kapag po siya ay hindi nakakasagot sa inyo or hindi kayo napapansin, ipagpaumanhin nyo na po. On behalf of Ma'am Rose Jam 11, hinihingi ko na po ng pasensya sapagkat po ang ating admin ay patungo po sa pag-aartista. Mag-aartista po kasi yan, bising mag-apply ng pag-aartista. Kaya po pagpasensyahan na po natin. So, wag po kayong mag-alala. Sa dami nyo po kasi, talagang sa dami din ng trabaho niya, no? Kaya naman, kung kaming mga ibang admins ay mapapansin kayo, isha-shoutout namin kayo. So maraming salamat po sa inyong lahat. And again, due respect to our members, tayo po ay magbabasa ngayon ng mga sharings nyo dito sa ating group. And this is owned by Rose Jam 11 or Rose Jam. And we are one of the admins, Mommy Park. So handyan din si Joberlyn P, si Teresa Bisaya, Nesty Bodegas, Rochelle Edades, Maricel Favilar, si Madam Duday, nandyan din, at si Ma'am Cruz Family Vlog, nandyan din. Kami ay mga admins diyan. Kami ay nag-approve ng inyong mga posts, ng inyong mga memes, at kung ano man pa ang inyong mga tanong, no? At hanggat maaari ay ating sasagutin. At maraming salamat sa ating mga kapwa members, no? Sa ating mga members dito na sumasagot sa kanilang mga posts na pag nagtatanong ng price, ganito, ganyan, ganyan. So, tara na, magbasa na tayo at magsimula na tayong ma-stress. Charot. Charot lang. Magsimula na tayong magkaroon ng kuro-kuro. Diba? So, shout out sa inyong lahat. Ayan guys, meron kayo akong na-screenshot dito, no? So, hindi kasi lahat may screenshot ko. So, mamaya, magre-raid talaga tayo mismo doon sa group. So, umpisahan na natin kasi medyo mahaba-haba ito. So, from Jean the Divas Baltero, mga ka-super, gusto ko pong mag-share sa inyo kung kayo ang nasa katayuan ko. Ano ang gagawin nyo, Madam Esty? Sana mabasa mo ito. Enlighten me po. Ayan, pinatawag na ang ating madam. So, sabi niya, ganito po kasi yon. May neighbor akong bagong lipat sa lugar namin. Sa kapatid ni Mister, yung inuupahan nila at first friendly po talaga ako, kaya ako yung una niyang naging kaibigan. Palagi po siyang nasa bahay, sa akin sa nabili, pati galon ng mineral, pinahiram ko siya. Basta sa akin magpaparefill. Ganon nga naging routine namin one day. Ganon nga ang naging routine namin. One day, nag-display siya ng ukay sa harap ng bahay nila. Todo support naman ako at bumili din ako sa tindihan niya. Hanggang sa nawala ang ukay niya, napalitan ng mga RTW. Okay pa din kami, bumibili pa din ako sa kanya. Yung nga lang, pag siya ang bumili sa akin, napaka-demanding. Syempre, hindi naman araw-araw, kumpleto ako. Meron akong item minsan na hinahanap niya na wala. Tapos hanggang sa nagtinda na siya ng itlog, mantika at asukal. Okay lang din naman sa akin. Sasabihin ko nga siya na magsulat ng presyo sa labas para makita na may tinda siya. Kalaunan, araw-araw na sila nagre-repair ng asawa niya sa harap ng inuupahan nila. Gumagawa na pala ng tindahan, hindi naman problema sa akin yon. Hanggang sa nagpagarantor pa siya sa akin sa microfinance ko na kinuhanan ko sa madaling sabi, kahit hindi niya sarili ang bahay na approved siya. Dahil sa akin yung pinuhunanan niya. Ang haba, walang quit. Mahaba yung matagal bago nag-quit. Sige pa din, punta niya sa bahay. Hingi nito, hingi ganyan. Okay lang po. Kasi ako talaga hindi madamot kahit inaraw-araw na niya yung kalamansi kong tanim. Minsan binibigyan ko pa siya ng ulam one day. Sabi niya kulang daw pambayad niya sa upa ng 1K. Hiram daw siya sa akin, ibalik niya pagsahod ng anak. Siyempre ako umasa na pagkasahod, ibalik, October 9, pahiniram. Hanggang ngayon walang balita at hindi na siya pumupunta sa akin. Hindi na rin siya naghuhulog sa piso bendo ko at hindi na siya nag-igib ng mineral. Sabi ni Mister, hayaan ko na lang daw, magpakumbaba daw ako, na abuso po yata ako. Ayan. So ito ay sinagot ng ating Ma'am Rose Jam.
Hindi ko lang na-screenshot. Pero ang sabi ni Ma'am Rose Jam doon, unang-una, kapag ka tumulong ka, wag mong isusumbat. Which is, I am totally 101% agree. Sa susunod, ay magparaan ka na lang, hayaan mo na, no? Mag-let go ka na at magpatuloy ka sa buhay mo. So yun yung mga advices ni Ma'am Rose Jam na I am totally agreed, no? So ang pinaka-ano ko lang dito, ang pinaka-idadagdag ko na lang dito, kasi kung mababasa niyo yung comment ng ating admin, since shinout out niya talaga si Ma'am Esty na humihingi na sana makarinig yung kanyang hinanain. Ayan. So ang additional ko na lang dito is, naabuso ka na sa huli, di ba? Ika nga sa huli ang pagsisisi. So kung sa tingin mo naabuso ka na, then it's time to let go nga naman. Tama naman yun. Hayaan mo na lang sa kanya. Hayaan mo na lang yung sitwasyon na ganon. Total naman, siya naman yung kusang lumayo, hindi ikaw. Dahil ikaw nandiyan ka lang. You are open. So, if ever happened na susunod, sa tingin mo maaabuso ka sa mga bagay na hinihingi niyang pabor, wag mo nang pagbigyan. At kung pagbibigyan mo man, make sure na meron siyang karampatang responsibilities. No? Like for example, wala nang libre. Pabayaran mo. Total naman ay meron naman na silang source of income. Diba? Nagtitinda na sila. Kung sa tingin mo, parang medyo na disrespect ka, ipagpasa Diyos mo na lang. Kasi wala namang mangyayari kung makikipagtalo tayo. Kasi nandito tayo sa bansang Pilipinas na everyone has the right to do a business. So, yun lang. At sa susunod, ang pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa ay lilimitahan. Hindi naman sa sinabi ko na maging limited ka sa tao, lalo na kapag doing little act of kindness. It's just that, kapag hindi mo pa masyadong kilala ang tao, hindi mo pa naman talaga nakasama, or expectation, no? Mas maganda siguro is hinay-hinay lang pagdating sa pagiging ano ba tawag diyan, yung galante, no? Yung mapagbigay masyado. Hindi masamang paminsan-minsan ay magpigil ng pagbibigay. Hindi ka naman nagdadamot eh. Nililimitahan mo lang, no? Ika nga ni Ma'am Rose Jam 11 kasi pag tumulong tayo, dapat yung nasa puso natin para hindi tayo nasasaktan, no? Yung dapat nasa bukal sa ating loob, no? So yan, so maghanap pa tayo. So, eto naman, from Go Rainy Marco. Alam niyo tuwing mag-ano ko dito ba-vlog, talaga tinatiming na mga pasaway na sasakyan ang iingay, ano. Ayan, pasensya na kayo sa ingay, ano, lalakasan ko na lang boses ko. So, from Go Rainy Marco, mga ka-SS, ask ko lang po, paano kayo magtabi if ang kita ninyo per day is 4K to 5K po? Hindi ko pa rin kasi mag-gets, nagre-rent po kami. Ayan. Tandaan po natin, pag nagsisimula pa lamang ang ating hanap buhay, hanggat maaari, wag nating itago ang pera. Paikutin natin ang paikutin. Kapag stable na ang ating store at alam natin na kaya na niyang magpakitang gilas sa sarili niya, kumbaga ba ay hindi na natin kailangan mag-add ng additional capital at siya na mismo ang magro-rolling sa sarili niya. It's alright. Bawasan mo ng 5%, 10%, nasa sayo ang desisyon. Kasi ganito yan. Ang ating mga tubo sa sari-sari store ay naglalaro sa less than 10%, 10%, 15%, hanggang 20%, minsan hanggang 25% pa. So, you choose. Hindi mo po pwedeng lahat kunin ang kita or tubo. Kasi, kailangan may matira pa rin para sa mga expenses mo. Kasi, ang pag-i-inventory, ang binabawasan mo lamang sa iyong pagbabayad ng mga expenses ay iyong kinita, hindi ang iyong nabenta. Dahil yung mga bentang iba ay syempre, iro-rolling mo yan. Okay? So, nasa sa atin ang desisyon dahil wala namang makakapigil sa atin. Iiwasan lamang natin yung paunti-unti, mababatak ang ating puhunan. No? Kasi, baka mamaya, magulat ka na lang isang araw, bakit paunti, yun pa rin ang nagiging benta mo, pero ang paninda mo, ang stocks mo ay unti-unti na ding nakakalbo. So, be aware when it comes to that. So, pwede siguro mga 5% hanggang 10% kunin mo, no? At itabi mo para magkaroon ka ng savings kung gusto mo talagang mag-save. So, sa mga bago kasi sa pagtitindahan, hindi yan ginagawa mo na, hindi yan advisable kasi nagpaparolling pa, nagpapalaki ng tindahan, nagpapakilala at ginagawa pa nating stable ang store. So, kung sa 4K ang iyong times 10%, so syempre, 4,000 times 10%. So, meron kang 400, no? May 500 ka sa 5,000, ganyan. So, kung 10%. Or kung gusto mo, para hindi ka masyadong masagad, 200 a day. O kaya naman ay 250 a day. Yun. Diba? Para mas medyo swak, no? So, it doesn't matter kung mabagal ang pag-iipon. Ang mahalaga, nag-iipon ka consistent, dire-diretso, hindi ka humihinto. Ganun lang naman yun. Okay?
O, eto, pag-iipon pa rin. Ayan, from Jelay. Hello po, magandang buhay. Paano pong technique nyo para makaipon ng galing sa tindahan? Pwede po kaya kukuha kada araw ng 20 or 50 for savings? Hindi din po kasi masyadong mabenta sa ngayon. Thanks po, sana po ma-advisean nyo ako. Ayan. So, Jelay, again and again, ang iyong isi-save ay depende sa iyong benta. Baka naman mamaya, yung 20 pesos ay iyon pala ang 20% ng iyong benta. Or 10% ng benta. Ganun din ang 50 pesos. So, depende kung magkano ang sales mo. Kasi baka naman mamaya maliit ang sales, tapos babawasan mo pa. Patutulugin mo ang pera, iipunin mo. Sa pag-iipon kasi guys, lagi nating iisipin kung ano ang reason natin, ano ang goal natin, bakit natin iniipit ang perang galing sa tindahan. Lagi nating tatandaan yan. Kaya nga hindi talaga ina-advise sa mga nagsisimula pa lamang na ipitin ang pera. Dapat laging i-rolling, no? Paikutin ng paikutin, huwag patulugin. At hanggat maaari mag-focus sa fast moving. At kapag established na, matatag na, kilala na, okay na, that's when the time na pwede ka na sigurong makapag-ipon. So, ang 20 pesos and 50 pesos, okay na okay yan. At least hindi masakit. The point is, magkano ba ang iyong sales? Kasi baka naman nasa 300, nasa 200 ang sales mo a day, babawasan mo pa ng 20, ng 50. Palaguin mo muna ang store mo bago mo gawin. Lahat tayo gusto nating makapag-ipon. Lahat tayo pangarap natin yan. But the point is, unahin muna natin ang negosyo na mapalago para mabigyan tayo ng mas magandang kita at mas magandang buhay. Okay? Ganon! Ayan, eto, ka-apelyido ko pa, Z Park. Ako naman si Mommy Park. Hello, Z Park. Oh, shoutout sa'yo. Sabi niya, hello mga ka-SS. Tips naman po dyan. Okay, wait lang. Noong una ako lang ho yung nagtitinda dito sa amin. Ngayon, 4 na kaming nagtitinda. Tapos, sunod-sunod pa yung bahay namin. Pa-advise naman po, salamat. So, ano ba ang advice na gusto mong maibigay sa iyo? Dahil ba sa may kakompetensya ka na? No? So, ganun talaga, ikaw ang pioneer. Pero kasi, nasa democratic country tayo, anybody and everybody can do a business as long as ito ay pasok sa batas at pasok sa community standard, yung hindi nakakabulahaw at hindi nakakaapekto o nakakasagabal sa iyong mga nasasakupan, no? Yung malapit sa iyong within your area. So, ito ay laging nadadanasan ng ating mga ka-SS, ng ating mga kasari na ang kakompetensya na parami ng parami. So, ang maa-advise ko lamang sa iyo dahil nahandyan na yan sa sitwasyon na yan, maging consistent ka lamang. So, kung sa tingin mo, ang magiging edge mo ay mas maaga kang magbukas at mas gabi ka nang magsara, gawin mo, magdoble sipag ka. Magdagdag ka ng mga items, mag-focus ka sa mga fast-moving items para sa tuwing tatakbo sa'yo, hindi ka nauubusan, ikaw ang laging present at meron. Magtinda ka ng mga kahindik-hindik, kagilagaglalas, at kadi ka panibay. Charot lang. Magtinda ka ng mga bagay na wala sila. So, paano mo malalaman kung wala sila? Magmamarites ka ba? Pupunta ka ba dun sa bahay nila? So, or sa tindahan nila, hindi naman, no? Ibig sabihin ba, kung baga ba ay, kapag ka dumating doon sa point minsan na mga customer ay pumunta sa iyo, nagsabing wala kasi doon tapos sa'yo, wala pa rin. Sasabihin mo lang, naubos, no? So, para sa susunod, kapag ka naghanap siya ulit ng items, mabibili na niya sa iyo. So, ang paglalagay ng items, ang pagdedesisyon sa pag-a-adds on ng items, it's either experimental or survey. So, ano ba ibig sabihin ng experimental? May bagong labas na produkto, gusto mong i-adds on. So, mag-try ka muna, reviewin mo muna kung sa tingin mo papasa sa'yo ay baka makapasa sa mga customer mo. So, i-experiment mo muna, reviewin mo muna ang produkto bago mo i-adds on kapag may bagong labas. Pangalawa, survey. It's either sinasabi yan sa iyo ng mga customers mo na magtinda ka or may naghahanap ng mga customer mo ng higit sa 2. Kasi kapag isa lang, bakit mo pagbibigyan kung siya lang? Kung hindi naman siya bibili sa'yo palagi, di ba? So, higit sa 2 na customer na naghahanap ng specific items, itinda mo na. Ever since, yan ay ina-advise ko sa ating mga kasari. Okay? So, yun lang naman, maging consistent ka. At syempre, ang presyo mo. Mas maging mura ka kung kaya mong mag-adjust sa presyo para naman may edge ka. Na kahit nagsulputan na sila, kahit 10 pa silang magsulputan dyan, ang customer, sayo't sayo pa rin pupunta. Babalik kang muli mga araw at sandali. Ganon. So, eto naman, congratulations kay Myla Patal Ginilugkam. Ano ba namang mga pangalan yan? Uy, Myla Patal na lang. Ayan.
Ginilukam. Ayan, shout out sa iyo. Oh, salamat daw sa Panginoon at nakakuha na siya ng hulugang rep. 2 months na ang kanyang store at marami na daw nagde-demand ng soft drinks. Ayan, congratulations to you. I feel you kasi ng mga una-una kong pagtitindahan, rep ang wala ako. Ang dami naghahanap ng yellow, ng frozen, ng soft drinks, ng palamig. Wala ako niyan. At nung magkaroon ako ng rep, yung kauna-unahan kong sharp na rep na maliit, na regalo sa akin, na it's around only less than 12,000, mga nasa 11,000 mahigit lang ang presyo nun. Ay, napakalaki talagang tulong at napakasaya ko that time. Maliit lang naman kasi store ko noon dati. Yung pinakauna kong pagsasari-sari store. Way back 2016. Ayan, o, diba? So, yun. Panatilihin mo ng ang mga stocks mo ay laging puno para naman dahil in demand ang soft drinks lalo ngayon at patungo tayo sa summer next year ay harinawa. Ikaw ay mabless pa lalo ni Lord at lumaki lalo ang iyong tindahan. Ayan. So, ayan ang kanyang store. Ayan, ayan, ayan. Kita ba? Kita ba? Kita ba? Ayan. O, dami, no? Dami. Very good, no? Ayan. So, wait nga pala, meron pa ako i-advise. Dahil ito ay hulugan, siguraduhin mo na ikaw ay mabibit mo ang sales mo dahil may hinuhulugan ka na. No? Kung halimbawa ay hulugan ito monthly ng around 2,000 monthly, o kailangan mabit mo ang iyong income ng 2,000 mahigit, no? So, kailangan kasama yan sa gasto, sa expenses ni store. Dapat i-include mo yan, okay? So, gross sales minus expenses is equals to net income. Ganun lang naman kasimple yan. Okay? Ayan, dahil wala na akong screenshot, pupunta na talaga tayo dun sa mismong group, no? Punta na tayo sa ating group SSS, okay? So, sabi ni Jessica de la Cruz Abris, eto, random na to hello po! Ano po kayang magandang color sa tindahan? Pwede po ba patingin ang color ng tindahan nyo? Salamat. Ayan. So, sa mga ganitong, sa mga ganitong post, I do sorry wala akong ino-offend dito. Lalo na pagdating sa mga benta, sa mga lugar, no? Ako masyado akong sa ganito. Kasi ingat ako when it comes to personal information when it comes sa store. Kasi hindi natin masasabi yung kapahamakan. Although, I know na naghahanap lang to talaga ng idea si Ma'am Jessica. So, ang maganda talaga na idea pagdating sa color ng tindahan, when it comes sa loob, kailangan ay puti. So, merong nag-comment dito na puti sa loob at ang magbibigay na lang ng kulay niyan ay yung mga color ng mga items, which is tama naman. May nag-comment nandito Sino ba yung nag-comment na yun? Ayan yun, si Marilyn Pascual sabi niya, sa akin white dapat loob, tapos magbibigay na lang ng kulay ay ang laman ng paninda. Totoo naman. Pero sa labas, pumili ka ng agaw atensyon na kulay at mukhang malinis. Yung iba, color coding sila or pero para sa akin siguro mga bright colors, no, mga neon colors or bright colors. Neon, wag naman masyadong neon. Basta mga light colors, no, para malinis tingnan sa labas. It's either yellow, green, no. Ang red kasi depende sa pagka-red. Kasi medyo madilim ang red Yellow, green, yung medyo light na green hindi yung green na green. Yan, mga orange, ganyan, or white lang, no? So, any bright colors, no? Basta yung light na light lang, wag yung masyadong masakit sa mata at wag din naman yung madilim sa mata, no? So, ang screen, laging tatandaan, kailangan ay maliwanag. Wag kayong maglalagay ng colored screen. Either white lang or gray. Yan lang yung mga magagandang kulay na screen sa bintana ng inyong mga sari-sari store para maging mas visible kayo. Okay? Ayan. Okay, next. Itong shout out to Alex Burlado. So, parehas kayo talaga ng isip ni Daddy Park. Si Daddy Park kasi mahilig sa ice cream. Sinuggest din niya sa akin to dati. However, hindi naman si Mami Park kasi fan ng cooking or baking or whatever. Pretending lang ako. Mga basic lang ang alam ko para lang tumigil ka dyan shopping, hindi ako magsha-shop, no? Ang dami-dami kong gamit dito. Ayan. So, ayun, yun nga. Yun nga, ganun din si Daddy. So, shout out to Alex Burlado. Sabi niya, hello mga ka-SS, second post ko lang po to dahil malayo po kami sa sentro ng lugar namin. Wala talagang gustong maglagay ng ice cream. Kaya I made my own version po. Yan ang pinaka-favorite ko sa lahat, durian ice cream. Ayan, congratulations, you are like entrepreneur. Ayan, di ba? You made your own source of income or yung paraan para kung may naghahanap pa ng ice cream dahil sa walang magsusupply, gumawa ka ng iyong sarili. Ayan na naman yung maganda. Sinasuggest din yan sa akin dati pa ng Daddy Park nyo kasi ang Daddy Park nyo ay mahilig sa ice cream. Ayoko nga at matrabaho. Ang dami kong trabaho, diba? So, kumuha ako talaga ng dealer ng pagiging ice cream dealer dati. Pero,
kinuha na rin kasi naghigpit sila nung pandemic na parang may quota na sila. So siguro kapag nandun na kami sa Lumina subdivision namin, nandun na kami sa property namin, I try to consider this one. And syempre, kung meron din naman na ready na mga available like Selecta, halimbawa ganyan, no, mga yung mga iba pang nagpapadealer ng ice cream, baka ganun na lang din ang gawin ko, no. So anyways, ang ipapaalala ko lamang, panatilihing malinis, maayos, safe, no, ligtas ang ating mga inihahandang edible products or ini-intake ng tao, no, kinakain ng tao. Kasi once we get involved into food poisoning, malaki ang criminal charges niyan. So kaya panatilihin na bago palagi ang inyong produkto at siguraduhin ito ay hindi panis para tayo ay makasigurado na ligtas ito sa ating mga ano ba tawag dito? Ligtas ito sa ating mga suki, sa ating mga customer. Kung ito ay lalago at sa tingin mo ay magiging edge mo na magiging another business line mo na yung iyo, maganda ito ay dadating ang panahon, i-register mo na sa DTI, mag-apply ka ng BFA, ano yun? Food and Drugs, FDA, Food and Drugs Administration, yun. FDA approved, ganon, yun. Para malisensyahan ang iyong produkto at ito ay iyong iyo lamang, no? At makagarantisado tayong ligtas. So, yan, no? Pati patent, a-applyan mo yan. A-applyan mo kasi yan ng patent, no? Dahil para hindi magaya, no? Kumbaga ikaw lang yung may ganyan, ganon. So, good luck and congratulations sa iyo, napakataba ng iyong utak. Very good, very good. Natutuwa ako kasi ganyan din ang Daddy Park eh. Ang sabi niya sa akin dati pa, magganyan daw ako. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Sabi ko, mahilig ka lang sa ice cream eh. Gusto mo lang gumawa akong ice cream para may kakainin ka. Sabi, hindi, gumawa ka para magtinda ka. Sabi ko, yoko, kuha na lang akong dealer, ganun. Mahirapan ko sarili ko, diba? Ayan, shout out naman kay Fritzy Pepito Joromat. Ayan, ano nyo, mga apelyido nyo minsan. Fritzy Pepito Joromat. Hi mga kasari, kahit matumal, laban lang. From Lanao del Norte. Mansasali ng Miss Universe, ano? From Lanao del Norte! Salamat mga kasari. Marami akong nalalaman sa group na ito. Maraming salamat, Ma'am Fritzy, ha? Ma'am Fritzy Pepito. No, kamag-anak to ni Pepito Manalodo siguro. Ayan. So, Ma'am Fritzy, thank you, ha? Na-appreciate namin yan kasi natututo kayo sa ating group and at the same time, na-enjoy nyo na kung gusto nyo mag-share, mag-post, mag-inspire, welcome na welcome po ang lahat. Welcome na welcome po kayo. Huwag po kayong titigil mag-share ng inyong mga achievements in a sense na ito ay para magkaroon ng inspirasyon. Hindi naman tayo nang babrag dito. Nasa tao na lang yon kung iniisip, binabrag natin sila. No? Hindi tayo ganoon. Tayo ay nang i-inspire ng ating mga kapwa kasari at kapwa tao para sila ay pumasok sa sari-sari store business para magnegosyo. Diba? Ganon! Congrats! Eto, wala man lang nag-comment dito sa post nito, no? Si Ayin to your Odlime. Hi mga ka-SS, bumili ako ng chiller ngayon, ala ilaw. Sabi ko palitan, ayaw nila, titingnan daw nga ang technician nila, tapos yung fan niya. Normal lang po bang hihinto at aandar? Thanks po, sana may makasagot sa katanungan ko. Sa tiningin ko, yung fan, normal na umaandar. Hindi yata fan yun, baka yun yung parang makina. Yun aandar tapos mamamatay. Ganon din kasi yung mga ref ko eh. Both ng ref ko ganoon. Yung Eurotech at saka yung aking Kondura. So, pero pagdating naman sa ilaw, baka punde ang ilaw. Kung yun ay sa kabila ng pinalitan na ng ilaw at hindi pa rin sumisindi, may something wrong dun sa ilaw, no? So, yun lang naman ang masasabi ni Mami Park. Hindi naman na kasi ako mateki na tao. So, from Ayin to your Odlime. Okay, hanap tayo. Hanap pa tayo? Okay. Magandang araw po from Sha Baladag. Magandang araw po sa inyo, katindero at katindera. Baka po may tinatapon nyo lang yung kahan nyo ng Marlboro Fortune. Ayan. Naririnig ko to, itong mga ganyan, yung mga code na yan. Honestly speaking, hindi kasi ako nagjo-join sa ganyan. Chester, 15 pesos. Fortune, 10 pesos. Philip, 3 pesos. Marlboro, 50 centavos per code. Legit po ito. Ayan. So, hopefully sana lang yung mga nagpo-post ng mga ganito, lalo na yung mga palaro, ganyan, ganito, ganyan, mga pa-promo. Make sure nyo lang po na ang inyo pong ipo-post dito ay legit. Ha, paalala lamang po sapagkat kapag po nangyari na dito po ay na-i-post at nakainganyo po kayo at na-scam ang ating mga ka-member, mabablock po kayo. And at the same time po ay mapo-post po kayo. Dahil iniiwasan po natin dito ang mga scammer. Kaya nga po hanggat maaari hindi kami nag-a-approve ng mga join kayo sa ganito, ganyan, ganyan. Gusto mo bang maging sari-sari store owner, ganito, ganyan. Hanggat maaari hindi kami nag-a-approve ng ganyan. Kasi ang punto rito
is iniiwasan natin na may mga mainganyong mga kapwa kasari natin na mamaya ay ma-scam. I am not saying scam kayo. Ang point dito, hindi natin masasabi kung sino ang scammer dito at hindi. Dahil hindi naman lahat ng bagay ay makokontrol namin, na lalo na kung nagpa-accept naman na gustong maging member ay taong nagpa-accept dito sa Facebook natin, sa Facebook group natin. So, kaya ingat, no? Anyways, kung ito man ay totoo, kayo na mag-usap sa comment. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta, mag-ingat lamang when it comes sa scam. Okay? Ayan. Okay guys, masyado nang mahaba ang ating video, kaya hanggang dyan lang muna. Huwag kayong mag-alala. Mag-comment kayo dyan sa baba kung gusto niyo pa ng mas marami pang mga kahindik-hindik, kagilagilalas, at di ka panipaniwala. Charot. Yan. So, lang kayo ha, mag-comment lang kayo. And also, marami kasi dito ang post ay mga pineflex nila ang kanilang mga store. Congratulations sa mga nagsimula na, mga very fresh pa lang sa pagtitindahan. Congrats, and also God bless you. God bless you more. At sa mga papalaki naman, pa-expand, congratulations at God bless you more. I-bless pa tayong lahat ni Lord. I-bless ang ating group. I-bless ang ating bawat mga admin at mga members ng ating Super Tindero and Super Tindera Lifestyle. Maraming salamat po. This is Mommy Park and this is Team Park. Post mo, babasahin ko! Bye!